If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down, I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Baby, stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. Napakasarap sa pakiramdam, men. Nakabalik na talaga tayo dito. Napakaganda ng kalangitan ngayon sa harap natin. Papasilip ko sa inyo. Awesome! Napakagaan sa pakiramdam. Ngayon ay maglibot-libot lang tayo dito kahit saan. Gusto ko lang makapagpagaan ulit ng pakiramdam dahil nung nakaraan ay medyo bumigat yung pakiramdam ni Mamen dahil nga siguro ay hindi talaga tayo sanay sa ganong kaingay. Ngayon ay mag-restart muna tayo ng sarili natin para bukas ay ready na tayo sa mga susunod na gagawin natin dito. Kaya samahan nyo si Mamen, ha? So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want more. May pinasukan si Mamen ngayon. Yung lugar na to ay dito kami galing nila Kuya Boy P nung nakaraan. Ngayon ay titingnan ko lang yung tapang ko mag-isa kung kakayanin kong tumambay dito ng ilang oras or sabihin natin mga 30 minutes. Titingnan ko lang kung kakayanin ni Mamen para gusto kong matanggal ba yung takot sa dibdib ko na pumunta ako sa ganitong lugar ng mag-isa. Gusto ko lang i-challenge yung sarili ko. Kaya samahan niyo si Mamen, ha? Tambay tayo saglit dito. Sobrang tahimik ng paligid. Nakakabingi yung katahimikan ngayon dito. Nung nakaraan kasi na nandito tayo, eh syempre may kasama tayo, kaya malakas loob ni Mamen. Ngayon ay talagang sinolo natin yung lugar na to. Parang napapaisip akong matulog dito, ah. Tingnan natin kung ano yung maging decision mamaya. Ay nako, tingnan yung daan. Nakabaan si Mamen. Pero okay lang yan. Kakayanin natin yan at ka-challenge nga natin yung sarili natin. Dapat ay kayanin natin to. Hi! Smio! Buti na lang ay kinakaya ni Storm. Unang araw ni Storm dito sa Biskaya ay napasubo agad siya sa mga ganitong daanan. Hala, hindi ko alam kung saan kami pumwesto nung nakaraan nila kuya. Sana lang wag tayong malulubak dahil pagka nangyari yan, dito tayo matutulog. Maghihintay tayo ng umaga para magpasundo kila kuya. Ayan, siguro pwede na naman na tayo dito. Parang naiba na yung pinuntahan natin. Teka, silipin natin yung spot dito. Ayan, nawala na si Mamen. Diyan lang kayo, punta tayo dito sa may liwanag. Ayan, solong-solo natin dito ngayon. Parang may mga part na parang natambakan na ng mga bato. Kinakabahan ng konti si Mamen. Pero kailangan kong labanan yung takot ko na to. Tambay lang siguro tayo ng mga saglit dito. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kadilim. Papasilip ko nga ang gulo natin sa camera, no? Ayan. At least nakakain na natin yung mga ganito ngayon na kahit mag-isa tayo ay may relax na tayo ng loob kahit papano. Kahit na may konting kaba. Tambay lang tayo saglit dito. Tapos umuwi na tayo, baka gabihin tayo eh. Tingnan yung paligid natin ngayon, Mamen. Gusto mo na umikot-ikot dito. Gusto kong subukan. Tara, samahin si Mamen. Maglibot-libot lang tayo dito saglit. Siguro mga 3 minutes lang o 2 minutes. Maglakad-lakad tayo dito. Parang medyo nawala na yung mga tubig.
na nakaraan ay nandito. Ayan, dito nga siguro lalagay yung ilaw sa ulo ni Mamen dahil wala tayong dala na ilaw. Sana lang wala tayong maapakan na ahas. Grabe ay, kinaya natin. Ayan, may mga narinig ako mga kung ano dito men. Sana naman ibon lang ngayon, baka wakwakin eh. Ayan. Ayan, narinig nyo ba? Ano yun? Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan, ito yung paligid natin, sobrang dilim. Ayan, silipin nyo lang dyan ha. May mga narinig ako dito na kung ano-anong tunog. Yung tubig ay nawala na. Hindi ko alam kung dahil sa init ng panahon kaya sinipsip na rin siguro nung lupa na nandito. Tara, mag-ikot-ikot pa tayo dito. Tanggalin natin yung limitasyon sa sarili natin. Libo tayo. Sa gitna ng kawalan natin pa rin natin na tumambay, pero maliwanag naman kasi yung kalangitan kaya hindi siya ganun kadilim pagka patay yung ilaw na kahit maglakad ka dito. Siyempre hindi natin nahahayaan. Sarap. Na walang kali na inumin sa ganitong lugar dahil alam niyo naman na paborito natin ang kali, di ba? Tambay lang tayo saglit dito. Tapos ay umuwi na tayo mamaya, baka hinahanap na tayo. Napakasarap talaga ng kali. Kayo din ba ay may takot sa pag-iisa? Ako kasi dati ay sinasabi ko nga na takot ako mag-isa dati. Parang hindi ko kayang mabuhay nang wala akong kasama. Pero ngayon unti-unti ay napapatunayan ko sa sarili ko saka sa inyo na pwede ka naman pala talaga maging masaya na kahit mag-isa ka or kakayanin mo mag-isa na gawin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Kasi minsan ay nasasanay lang naman tayo na meron tayong kasama. Pero ang totoo, kaya naman talaga nating maging masaya kahit na tayo lang mag-isa. Kahit nakali lang yung kasama natin ngayon ay masaya ako. Masaya ako nakasama siya. Kali. Tara, sulitin natin yung pagtambay dito ha. Diyan lang muna kayo. Kung ano-ano talaga naririnig ko dito. Nanay Prisha, Kuya Boy P, okay lang ako dito. Uwi na tayo. Kinaya natin. Kahit na medyo may takot ng konti na lang, ay at least nasubukan natin na magstay dito kahit na ilang minuto, di ba? Tara, uwi na tayo. Magkita-kita na lang tayo. Okay, alas 2 ng tanghali, ay hapon pala, at naisipan ni Mami na lumabas dahil medyo na-miss ko ang magmotor dahil ilang panahon o araw na rin tayong hindi nakakagala na gamit ay ang motor. Ngayon nga pala ay dala natin si Ruto na motor ni Kuya Boy P. Saka medyo naiinip din ako, kaya naisip ko na lumabas muna talaga para makapagpahangin tayo. Dahil grabe talaga yung init dito ngayon sa Nueva Vizcaya.
Kaya maghanap tayo ng ating mapapaliguan dito. Namimiss ko mag-ilog, o kaya hanap tayo ng waterfalls dito. Samahan nyo si Mamen ha. Like me or you don't, I don't care, no, not at all. Don't like me now, you never will. If you do, you'll get a thrill. Like me or you don't. Woo! Buti nakikisama sa atin yung panahon at medyo kumilimlim. Sana ay magtuloy-tuloy lang hanggat makakita tayo ng spot na papaliguan natin. Nakakamiss din talaga yung kalsadang maganda dito, Mamen. Basura mo, isinip mo. Ayan, tama lang yan. Maraming mga paalala dito sa daanan na to na tungkol sa mga basurahan. Kaya kayo ay pagka pupunta kayo sa lugar o sa isang lugar ay siguraduhin nyo na hindi kayo mag-iiwan ng kahit na anong bakas ng basura, dahil kailangan nating pangalagaan yung kalikasan natin, dahil balang araw ay tayo ang makikinabang niyan sa kayong mga taong iiwanan natin dito sa ating mundo. Kaya alagaan nating mabuti at wag nating dungisan o babuyin. Sitio Inatub, Kapisan Caves, 45 kilometers. Yung 45 kilometers na yun ay sobrang layo. Mukha lang malapit, pero kung pupuntahan nyo ay napakarami yung bundok ni aakyatin bago nyo marating yung Kapisaan Cave na yun. Kaya hindi sinusubukan ni Mamen na pumunta pa doon dahil napakalayo. Tapos yung dadaanan pa doon sa pagpasok ng cave ay medyo ano daw pala, may mga tubig-tubig. Alam niyo naman si Mamen na medyo matatakutin sa mga madidilim, at lalo yung mga kulog na lugar na ganon ay parang napaparanoid si Mamen. Parang pakiramdam ko ay may hihila sa paa ko, kaya bigla na lang akong, pero basta parang ganon, napaparanoid si Mamen, napaparaning ako. Kaya hindi ko sinusubukan mag-cave dahil nung mga nakaraan ay may nagre-request na bisitahin daw natin ang Kabisaan Cave, kaso hindi talaga kaya ni Mamen. Sa mga open space na lang tayo, doon na lang muna tayo siguro pumasyal. Pero malay nyo sa mga susunod na panahon, kung may makakasama tayo sa loob ng cave, ay pwede naman siguro para kahit papano ay hindi tayo kinakabahan. Bigla na namang umiinit yung panahon dito sa dinadaanan natin ngayon. Pero buti na lang at hindi natin masyadong ramdam, dahil kahit papano ay sobrang lakas naman ng hangin dito at medyo malamig-lamig yung hangin na dumadampi sa ating balat. Saka nakakalibang talaga yung mga kabundukan na nakikita ko dito, men. Uy, ang daming mangga. Nakakangasim tuloy. Namimiss ko ang mangga at bagoong. Tapos napakaanghang. Yung pagkagat mo talagang mangangasim ka. At talagang pwede ka makinggit ng mga manunood sa'yo. Huwag kayo mag-alala. Pag nakakita ako ng mangga ngayon ay magpapaalam tayo sa may-ari at mamimitas tayo, para syempre ay paglalawin ko kayo sa mangga. Hahanap tayo ng mga makakausap natin dito na may-ari ng mangga. Subukan natin. Uy, ang ganda dito, men. Ginhawa na naman si Mamen. Parang minsan talaga gusto ko umakit sa mga ganitong bundok, yung mga row lang. Pangarap kong gawin yan. Tapos yung ilang araw tayong matutulog dyan, maghahamok lang tayo kung kaya tent. Yan ang isa sa mga tatargeting ko talaga. Magpapakondisyon lang si Mamen, tapos aakit tayo ng bundok. Pero sana may makausap tayong lokal na pwede tayong samahan dun sa part na bundok na yon, para kahit papano ay safe naman tayo, hindi tayo nag-iisa. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down, I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. Liblib na naman yung pinupuntahan natin ngayon, Mamen. Kumapit ka lang dyan, baka malaglag ka. Ruto, ha? Si Ruto pa talaga yung sinabi natin kumapit. Tayo nga ang nagmamaneho sa kanya.
Ganda ng kabundukan dito, buti na lang ay natatakpan ng mga puno itong dinadaanan natin, kaya hindi na ganun kainit. Ang ganda, ang dami kong mga bato-batong nakikita dito. Hindi ko alam kung ano yung parang sign ng mga bato na yan. Tingnan nyo oh. Oh, sa inisip ko nga minsan baka mamaya palatandaan yan ng mga alien eh. Baka mamaya may hinulog sila dyan na kung ano. Tara na nga, baka mamaya kung saan tayo mapunta, may alien na si Mamen. Pero naniniwala ako sa alien ha. Kasi alam nyo ba, sobrang lawak ng galaxy natin. Hindi lang naman Earth yung pwedeng ano ba, mabuhay doon, di ba? Napakaraming planeta. Napakalawak niyan para tirahan pa ng mga ibang, alam mo yun, ibang tao o ibang kakaibang ano, mga UFO, mga ganyan-ganyan. Basta naniniwala si Mamen. Kung kayo naman ay hindi naniniwala, ay okay lang rin. Ako'y mahilig manood ng mga UFO na ganyan. Saka may nakita nga pala kasi ako dito nung nakaraan na lumilipad na kulay puti doon sa kabundukan. Kaya ayun, parang nafe-feel ko na totoo talaga sila. Malalaglag. Yeah. Yeah. Ayun, buti na lang meron tayong tripod. Go Ruto, kumapit ka lang dyan ha. Bakit yung dinadaanan natin ngayon? Kayanin mo yan. Yun nga lang pala ang napansin ko dito sa Suzuki. Talagang iba yung hatak niya, lalo sa mga akyatan. Maliit siya pero ang lakas ng makina niya. Kasi nung nakaraan ay ginagamit natin si Spike, di ba? Sa akyatan ay medyo nahihirapan yung ADB ni Kuya Boy P. Pero etong si Ruto ay kahit saan ay stable ba yung ano niya, yung lakas niya kahit sa mga akyatan. Kayang-kaya niya. Pero si Spike naman sa mga rough road na pantay ay dun mo naman talaga siya maaasahan. Dun siya magandang gamitin. Ayan na, tumagilid na tayo. Ligon-ligo na si Mamen. Lagkit na ako sa nararamdaman ko ngayon. Ay, awesome ah. May gasoline dito nga pala oh. Di ba? Kahit na nasa taas ng bundok eh, may gasoline station pa rin dito. Napakapayapa talaga dito sa lugar. Ilan lang yung mga bahay na nakikita ko dito ngayon. Tapos napakagandang tanawin. Ito yung masarap pagmasdan pagkagising mo ng umaga. Yung pagmulat ng mata mo ay magandang view agad yung makikita mo habang nag-iinom ka ng mainit na kape. Ayan, dito tayo pupunta. Yeah. Uy. Ayan, nandito na tayo sa isang gubat na naman. At panibagong adventure na naman yung gagawin nating mag-isa. Kaya ang hirap talaga mag-isa minsan eh. Nakakatakot pumunta kung saan-saan. Ayan yung papasukin natin mamaya. Medyo kinakabahan si Mamen dahil walang katao-tao dito ngayon. Kaya samahan si Mamen, dyan lang kayo ha. Huwag niyong iiwan si Mamen. Nagpahinga lang ako saglit dahil medyo nauuhaw si Mamen. Kaya eto, silip-silip muna tayo dito. Tapos maya-maya pag medyo okay na tayo ay lumakad na tayo. Pasukin na natin yung part na to. Medyo hinihingal na si Mamen. Itong pinuntahan nga pala natin ay yung Diponsian Falls ba yun? Diponsian. Basta gawing Quezon lang rin to. Ito yung pinuntahan namin nung nakaraan nila Kuya Boy P at Direk Gino.
Kaya ngayon ako kaya napili ko dito pala na pumunta. Ayun na, hotel na si Mamen. Kasi kinakabahan naman talaga ako. Imagine ko lang mag-isa dito, di ba? Walang kasama. Talagang kinakabahan ka talaga. Ayan. Kaya napili ko pala dito dahil hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Yung makapag-relax ka ba talaga? Makapag-isip ka ng may katahimikan sa paligid mo. Kasi hindi na talaga kami sanay sa sobrang maingay na lugar. Kaya kung masin nyo, madalas ay sa ganito kami pumupunta. Hinihingal na si Mamen. Diyan lang kayo. Tingnan naman yung nilalakaran natin ngayon. Uy! Thank you, Kalabaw. Kanina kasi ay nandun siya nakahiga. Siguro napansin niya na hindi ako makadaan. Dahil nandun siya, parang siya na yung nag-adjust para sa atin. Maraming salamat, Kalabaw. Maraming salamat sa iyo. Makakadaan na ako. Let's go. Huwag ka lang manghahabol, ha? Ganda. Ayan na. Naririnig ko na yung falls dito. Subukan nyo rin dito pagka gusto nyo ng tahimikan talaga. Ay goods na goods tong Dipunshan Falls na to. Dahil hindi rin siya masyadong napupuntahan ng tao. Dahil medyo liblib talaga yung lugar na to. Awesome. Ganda talaga. Sarap tingnan ng mga bundok dito sa paligid. Linis ng tubig. Ayan o, sobrang kitang kita mo yung ilalim ng tubig dahil sa sobrang linis niya. Yeah, pasilip ko sa inyo. Ganda. Dito kaya tayo dumaan. Ay, naku po, wag lang tayo madudulas. Baka may pagtawa, baka may tumawa na naman sa atin. Ayun na nga. Ay, natatanaw ko na. Ayun na tayo, men. Nakita ko na ulit ng magandang falls. Buti na lang gumana pa yung camera natin. Nadula si Mamen dito kanina. Baldog tayo, baldog. Buti na lang may bag tayo na malaki sa likod. Kaya hindi masyadong nasaktan si Mamen. Lumubog lang yung camera natin. At buti na lang ay hindi naka-on yung camera natin, kundi pagtatawanan nyo si Mamen sa pagbagsak na nangyari sa akin kanina. Kasi plakda talaga. Ang sakit ng puwit ko, men. Ayan, solo gaming tayo. Ayan po, huwag ka madudulas. Yeah. Let's go. Konting-konti na lang. Papasilip ko na sa inyo. Mahaligo na tayo ng ayos dito. Yeah. Ay, medyo nalungkot lang na naman si Mamen dahil may mga nag-iiwan ng kalat dito. Yung mga bumibisita dito ay iniiwan nila yung mga kainan nila. Eh no, kaya please naman doon sa mga bibisita dito sa Dipunshan Falls ay matuto tayong pangalagaan to, kasi wala namang ibang mag-aalaga dito kundi tayo lang. Tingnan nyo, iniwan nyo. Napaka dali naman bitbitin neto palabas dito. Huwag nyong hayaan na masira na naman tong napakagandang lugar na to dahil sa kababayaan ng mga tao, di ba? Masasayang to, tapos bandang huli wala na makikinabang dito dahil nasira na. Kaya yan, paalala lang ulit sa mga pupunta dito sa lugar na to ay please lang, yung mga basura nyo ay iuwi nyo na lang. Mamaya liligpitin natin to para mabawasan yung kalat dito. Ganda talaga. Pag tinitingnan ko yung falls dito, hindi nakakasawang tingnan yung ganda.
Lusong na tayo dito at sulitin na natin yung lamig ng tubig para mapreskuhan tayo dahil medyo malayo-layo rin yung nilakad natin kanina. Tapos ay sumakit yung balakang ni Mamen dahil nadulas tayo kanina. Ang hirap pagka nagkakaedad ka na eh, humihina na ang mga buto nyo. Ito yung Dipunsyan, hindi ko alam kung tama ba yung pagkakabigkas ko, Dipunsyan o Dipansyan. Basta ito yung falls na yon. Isa to sa paborito kong falls dito sa Nueva Vizcaya. Tapos kung mapapansin nyo rin ngayon ay tayo lang talaga yung nandito, di ba? Medyo kinakabahan si Mamen kaya parang hindi na lang ako maliligo ng gusto. Ayan, naubo na naman si Mamen. Siguro di na tayo maglulublob, natatakot ako. Ayan, para lang maginhawa tayo ay magtampisaw na lang tayo dito. Hindi nakakatakot din naman kasi talaga pagka mag-isa kang pupunta sa mga ganitong lugar. Pero okay lang naman, kinakaya naman natin, nag-enjoy naman tayo. Yun ang mahalaga. Kahit may takot ay magiging masaya tayo, di ba? Ayun yung camera natin nababasa. Lumayo na lang tayo sa falls. Hindi ko mapapakita sa inyo ng maganda yung view. Ayan, siguro yung iba sa inyo ay napanood na yung Dipunsyan dahil eto nga yung lugar na pinuntahan namin ni Kuya Boy P saka ni Direk Gino nung nakaraan. Ngayon ay gusto ko lang talaga kasi siyang balikan dahil tahimik sa lugar na to at payapa na medyo nakakatakot lalo pag mag-isa ka. Pero nandito ako nung nakaraan kasi may kasama kaya malakas loob ko eh. Ngayon medyo natatakot ako pumunta dun sa part na yun. Siguro sulitin lang natin yung ganda nitong view. Upo tayo dun sa isang part doon, tapos dun tayo magkwentuhan. Tatakot si Mamen. Napakasarap talagang kumonek sa kalikasan. Iba talaga yung naitutulong niya sa katawan ko. Napakagaan, nakaka-presko, yung lamig ng tubig na bubuhay sa pagkatao mo. Napakasarap. Ilang masasabi ko. Ito yung mga pagkakataon na ayaw kong palampasin sa buhay ko. Yung masulit ko ang bawat oras ko dito sa mundo. Nakakatuwa lang at sobrang dami ng pagbabago na nangyayari sa buhay ko ngayon. Gusto ako i-share sa inyo yan, ha. Yung mga dating kinatatakutan ni Mamen ay unti-unti ay na-overcome ko na talaga. Ibang iba na si Yo Mamen ngayon. Lahat ng takot ko ay unti-unti nang nawawala. Yung takot sa pag-iisa, lahat yan ay unti-unti ko nang nalalabanan. Kaya ko na rin maging masaya na mag-isa, na hindi dumidepende sa ibang tao. Kaya kong sumaya sa pamamagitan ng sarili ko kasama ang kalikasan. Masaya na ako ng ganito. Ito yung tunay na kaligayahan na hindi ko ipagpapalit siguro kahit kanino. Mas pipiliin ko na lang ang kalikasan at magkaroon ng kapayapaan sa aking isipan.
Napakasarap. Sinusulit ko lang talaga yung katahimikan ng lugar. Dahil kaya rin naman pumunta si Mamen dito para makapag-relax-relax at para makapag-isip ng ayos. At syempre gusto nga kayo isama syempre para mapasyal din kayo. Napakaganda. Saka yung iba nga ay hindi naman pa nakakapunta dito. At yung mga bago sa YouTube natin ay welcome kayo sa ating channel. Ito nga pala ang ginagawa natin. Nagta-travel tayo at naghahanap ng mga magagandang lugar kagaya nito. Welcome kayo. At samahan niyo si Mamen sa mga biyahe natin ha. Ngayon ay gusto ko lang talagang maligo din dahil sobrang init nga kanina. Pero medyo kinakabahan talaga si Mamen. Doon sa part lang naman na yon, pero hindi man ako takot sa kahit na anong bagay. Alam mo niyo naman, pag may anxiety ka ay parang pakiramdam ko kasi may hihila sa paa ko doon sa parting yun. Kaya dito na lang tayo sa mababaw. Kaya sulitin lang natin tong magandang spot na napuntahan natin ngayon, Mamen. Will make you believe again. One step closer to forever. You will learn how to love again. I promise and I know that I will make you believe again. Yan, dito na lang tayo tumambay ngayon, Mamen. Dahil ayun nga, oh, kitang-kita nyo lang. Take 2.